kababayan natin, may mga negosyante na hindi nagbabayad ng tax. Kaya minabuti namin na lumahok dito sa panawagan sa November 30 at siguro sa sama-samang pagkilos, baka pakinggan na tayo ng pamahalaan sa pangunguna ng BBM na dapat mag-resign na. Mag-resign na sapagkat hirap na ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo yung mga manggagawa. Kaya sa hanay ng mga manggagawa, Libo Power Movement, traditional naman po yan. Nag-iipon-ipon kami sa Liwasang Bonifacio. At kung ano man ang magiging pag-usapan, sapagkat maraming nakatakdang pagkilo sa November 30, di ba? May possibility na magsama-sama kami. Basta ang amin maliwanag. Sapagkat alam naman natin lahat, yung iba nagrarami dyan, anti-corruption, may corruption, pero ayaw tukuyin kung sino yung mastermind ng corruption at hindi na nanawagan na mag-resign. Diba? Sa amin klaro, diba? May corruption, may ninakaw na pera, dapat managot yung responsable at yung mastermind. Kaya nandito po kami at sa November 30, kung ano man ang kaisahan, diba? At magsasama-sama kami, basta maliwanag na ang sasamahan namin, ang panawagan ay ikaw na si Pangulong BBM. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mula po sa Federation ng AGLO, Association of Genuine Labor Organization. Alam po ninyo, sa hanay ng mga manggagawa, no? Bagamat iba-iba kami na tindig ng mga organized labor sector, no? Nagkakahiwalay kami, pero nagkakaisa na mayroong korupsyon. No? Ngayon, daman-daman na namin sa mga factory, no? Itong kagawan ng nalikha ng gobyerno, no? Marami na pong nag-shutdown at natanggal sa trabaho. Lalo po yung may kontrata, yung aming union sa DPWH, tigil na po ang operasyon. Ilan po ang nawala ng trabaho? Tinigil na po talaga. No? Sa Peso, doon sa Batangas, rotation na po ang pasok. Dahil hanggat hindi natitigil itong politika nito, hanggat hindi nare-resolbahan at hanggat hindi bumababa si BBM, wala na pong mangyayari sa Pilipinas. Marami pong mawawalan ng hanap buhay sa Pilipinas. May hanap buhay ngayon, ang isa sa daing namin, ganun pa rin, contractualization sa manpower agency pa rin. No? Hindi na maikublian, talamak. Binigyan pa ng malaking krisis dito sa graft and corruption. Kaya kami natutuwa sa pamamagitan ng pagbubuo ng Broad Alliance sa Save the Philippines ay sinusuportahan ng itong alyansa na ito, itong laban ng mamamayang Pilipino at itong magaganap na November 30 na pagkilos na mga manggagawa sa Liwasang Bonifacio, at ibig sabihin, magsama-sama at suportahan itong panawagan na ito. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kasama at sa aking mga kasama sa table. Ako po si Ka Anthony Del Rosario from Reforma Pilipinas, sa pangunguna ng aming founding chairwoman si Ms. Vivian Perez. Alam niyo po, ang nabuo ang Reforma Pilipinas
dahil po dun sa deep desire na yung mahamtan yung tunay na pagbabago sa ating bayan. 2016 magkakasama na po siguro tayo lahat, no? Pero sa amin sa Reforma Pilipinas, binibigay po namin yung 100% na suporta at nakikita po namin, no, yung kumbaga masaya at naniniwala ang samahan dahil sa nangyaring coalition na ito. At least kahit paano nakakita tayo ng pagkakataon ba at pag-asa at alam natin very soon may mangyayaring maganda sa ating bansa, no? Dahil sa ating pagkakaisa. So ang parang we are in a situation that we have no choice but to end up the leadership of PBBM. So ang Reforma Pilipinas po isa lang. Kumbaga ang position po namin, the only way and the only solution is Marcos resign. So, yun po yung stand and position po namin. Maraming po salamat. Good morning, everyone. I'm Cathy Cortez Maluya, Regional Chairman ng MAISO. I just want to announce and invite the Cebuanos kasi may this coming November 30 may dito, no, sa Manila, but yung sa Cebu we ought to have the activity on December 1, Save the Philippines Cebu Rally and Caravan, coalition-wide activity with aligned parallel groups supporting the BBM resign call. Participants must follow Marshal's instructions, prioritize safety, and uphold MAISO conduct. Pocket rally immediately after the caravan. So yun, magtipon-tipon kami sa Cebu on December 1. Yun lang yung po. Salamat po. So before natin open for questions, dagdag ko lang din po, kami po sa Mindanao, sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, marami din pong activities na protest na gagawin sa iba't ibang region, iba't ibang provinces. The same din po ang panawagan, no? BBM resign, and we follow the constitutional laws succession. Thank you po. Bubuksan na po natin yung Q&A. Yung gusto pong magtanong, pwede po approach na po dito sa linya sa may mga po. From Manila Times. Hi po, good morning. Hello, good morning po. Good morning po. First question lang po, paki-clarify lang po kasi ina-allege kayo ni Montulfo na bayaran daw kayo ng China. Kasi yun yung lumalabas dun sa last week daw na post sa Facebook na ito daw pong grupo na ito ay parang grupo daw po ito ng mga binayaran daw ng China. His words, not mine. So, pakiklaro lang po kasi yun po yung kumakalat ngayon parang ang dating po is China funded. Funded daw ng China or na para daw tanggalin si BBM at po si Sara. Ako muna, Attorney Mato. Kita-kita naman po, no? We come here and we have our background kung sino kami. So definitely, wala kang nagpapan sa amin. Sarili namin, ako from Davao pa ako, I flew in this morning with my own resources. Number two, bakit iniiwas natin yung issue? Hindi ba natin nakikita na grabe na yung corruption? Grabe na yung moral compass ng mga tao. Yung mga kabataan natin ngayon, ako meron akong 2 anak. Anong klaseng kinabukasan ang gusto natin makita nila? Gusto ba natin may impunity? Sa BARM alone, no? A few days ago, 7 members ng MILF, Moro Islamic Liberation Front, na massacre. Bakit siya na massacre? Dahil sa issue ng lupa. No? Yung pamilya nila, they thought na nagkaroon na ng Bangsamoro Organic Law, they can go back to their own land. Unfortunately, nung bumalik sila doon, yung details hindi ko na discuss, pero I can still remember in 2015, 2016, yung mga tao sa Pikit, North Cotabato, no? A certain Abdul, no? May hawak-hawak siyang placard. Peace is within our hands. No? They were hoping na magkakaroon na ng peace
sa Mindanao at sa farm. Pero anong nangyari? Series of killings. No? Data from our research shows that the level of killings tumaas 1.8, 1.7 from PNP and AFP itong records. Ang killings sa farm, low. Every day. So the vertical conflict na arrange na yun, ayos na, yung away na MNLF, MILF at gobyerno. Pero ang conflict na yun is yung horizontal. Meaning to say, clans, families, MNLF versus MNLF, MILF versus MILF. So hindi na kalaban yung gobyerno, pero na-worsen. Yun. So, ito mga ito, kailangan ka pa ba bayaran ng China para makita mo yung katotohanan, yung paghihirap ng mga tao? No? Parang, it's so illogical. No? Kahit siguro ang grade 5 student, pag nakikita si Presidente, resign ka na, you're fired. No? Yun ang mensahe ng bawat Pilipino. Okay po. Maraming salamat. Maliwanag naman, no, na yung grupo ito ay hindi binabayaran. Unang-una, nabanggit din kasama rito na sarili nilang initiative. Diba? Wala nang babayad. Kami sa labor group, no, nabanggit ko kanina, traditional yung pagrarally namin, taon-taon yan sa araw ng Bonifacio, wala nagbabayad. Meron kami sariling budget yan para sa organization. Diba? Ngayon, sino ba yung mga nagsasabing babayaran grupo nito? Diba? Baka baliktad po. Ang tingnan natin, diba? Bakit di nila sabihin na yung mga ibang nagrarally yung mga binabayaran? Diba? So, yan po ay bahagi lang ng propaganda, paninira, sapagkat diba, itong grupong ito yung totoong nagsasabi na dapat diba, tuldukan na yung korupsyon at ang solusyon dyan, kumaba na si BBM para magkaroon tayo ng panibagong liderato. Ngayon, siyempre hindi maiiwasan na sasabihin ng mga administration na kaya nagrarally yan, pabababayin si BBM dahil gusto nila si Sara. Pero maliwanag naman pa ulit-ulit eh. Diba? Gusto natin katahimikan, constitutional succession. So, nasa matuwid, nasa tamang direksyon po tayo. Wala tayong pamimilian eh. Pagbaba ni BBM, alam nga naman kung sino-sino ilalagay mo dyan. Of course, si Sara, sapagkat yan ang tinatadhana o yan ang nakalagay sa saligang batas. So, yan ang ginagamit nilang argumento. So, sabihin natin, totoo naman. Diba? Pag bumaba si BBM, magkikinabang si Sara sapagkat yan ang sinasabi ng konstitusyon. At ang magkikinabang, tayo mga mamamayan na naghahanap ng totoo, hindi corrupt na gobyerno. So, yun po yun. Kaya, wag po tayong maniniwala na kami ay, sabi nga ni kasama ko, itsura ba namin binabayaran? O ba? Itsura ba kami mga bayaran dahil kami sa mga manggagawa? Unang-una, tanongin nila, sino ba yung magbabayad? Diba? Dear General, yung China, binabayaran ako kami. Diba? So, maliwanag po yung propaganda. Kinakailangan, paliwanag natin, labanan po natin yan. Kung mayroong mga bayaran sa mga nagrarally, maliwanag, hindi po kami yun. Hindi kami yun. Opo. Maraming salamat po. Kasi sir, ito pa isa pong follow-up question. Kasi ang sinasabi ng mga kaiwa and the Dalams na hindi raw fit si Vice President kasi daw sa issue daw ng mga confidential funds, corruption, inalit sa kanya. I mean, what can you say about doon sa sinasabi ng mga kaliwa at ng mga Dilaw? Kasi yun yung ano nila, yun yung reason nila why they are pushing for resign all and a quote-unquote National Transition Council daw, composed ng mga, sabihin natin mga grupo na kaligan nila. What's your take on it? Well, una, yun nga, it is very illogical, ano? Kasi
yung mga yan, una sa yung mga sinasabi mong dilaw o yung mga pink, yan yung mga hilaw na dilaw. Alam mo ba bakit? Hilaw sila kasi yung 1986 Constitution ay Cory Aquino Constitution yan. So dapat irespeto nila, di ba? Ako, our family supported Ninoy and Cory. I was a political appointee of Noynoy Aquino during this time. But Duterte, hindi niya inisip yun. Nung in-appoint niya ako as part of his team, hindi niya inisip na bilawan ako o ano, di ba? Pero ang inisip niya, ano yung pwede kong mayambag, ano yung pwede kong may tulong. Pangalawa, pwede naman natin makita yung track record ni Ma'am Inday sa Davao City. Davao City, before she stepped in, ang laki ng deficit. Pero within her term, natapos niya na walang zero utang, zero debt ang Davao City. And then, pangatlo, yung issue ng confidential fund, I think paulit-ulit lang yan. No? Meron namang COA, no? Kaibigan ko rin si Heidi, no? Ang mga Heidi yung sa COA dati. Nakikita ko yung mga post niya. Pero hindi niya dinidiscuss yung legality. No? And hindi dinidiscuss yung opinions ng mga auditors. So, we respect them. But, ano ba, may kaso bang nakafile sa ombudsman? May kaso bang nakafile na yung ina-allege na sa kanya? Kasi kung meron, pwede natin pag-usapan. Pero kung wala, bakit hindi natin tingnan yung trillions of pesos, no? Flood control, and all other corruptions. No? Why do we turn a blind eye on this? No? At one time, nasusulat din po ako sa lobbyist. Ang sinasabi ko yung selective outrage. No? May mga kasamaan tayo ko, may mga kasamaan ako, mga kaibigan ko, hindi ko maintindihan. Bakit they turn a blind eye doon sa nakikita natin? Yung mga nangyayari ngayon sa BARM. Ako, I'm more concerned because I'm from BARM. Nandun yung pamilya ko, nandun yung my whole family. No? So ano ang magiging kinabukasan natin na kung saan mismo ang MILF na yan may watak-watak, nag-aaway. Sino may kagagawan yan? So yun yung gusto natin ipabot sa lahat na yung issue na bakit lagi silang nagpropaganda na iniiwas yung issue. Yung sa kaliwa naman, well, alam naman natin dahil dun sa ELCAC, talagang in Mindanao, zero insurgents, ano? Because of the programs of President Duterte and her daughter, Vice President Sara. So, huwag tayong magpadala doon sa mga kasinungalingan. Huwag tayong magpadala doon sa mga black propaganda na the way we do that, the way we focus on that, tumataas yung inflation, tumataas yung unemployment. Ang worst pa dito is yung morality, the moral compass of our country. How can you have a president na mismong kapatid niya nagsasabi na addict? Hindi ko ma-comprehend. No? Yung mga kaibigan kong mga bishops, mga kaibigan kong mga nasa simbahan, why do they focus on si Inday Sara? Wala naman siyang issue ng HK. When she was a mayor, wala, kung may ginagawa sila, she's very willing to solve the problem of drugs in a peaceful and more rehabilitation po. Yun yung kanyang programa talaga. Thank you. Thank you. Next one, Jeremy. Okay, sige. Wala natin. Sino muna? Busy pa yata. Sino po? Hello po, magandang umaga po. Sir, Pinapit lang yung microphone. Hello po, kababayan PX sa YouTube and sa iba't ibang platform ng social media. Mga sir, ang tanong ko lang, ano po yung magiging contingency plan po natin kung sakaling maulit na naman yung September 21 na kabuluhan? Kasi yung nangyari po ay pinaratang noon sa grupo natin yung gulo na ginawa po nila. And yung pangalawa po, hanggang kailan po magrarally yung Save the Philippines Coalition dahil si Claire Castro ay nag-announce na po na hindi bababa sa pwesto si Bongbong Marcos. Yun po. Okay. Maraming salamat. Tama
po yung tanong nyo, sapagkat noong September 21, nakita natin yung kaguluhan. Maliwanag naman na hindi kami kasama rin sa grupo kung saan nanggaling mga ng gulo. Kami po ay nasa Liwasan, Bonifacio. At nag-marcha kami from Liwasan. Nakarating lang kami ng Nagminyola. Rito, Corner, Moraita. Sapagkat nakabarikada na yung mga pulis doon. Actually kami ang ginugulo. Kaya nga, sa hanay namin, lalo sa mga manggagawa, iniisip namin, para hindi maulit yun, diba? May parcel kami mga sarili. At napatunayan namin nung September 21 po yan. Kaya dito sa darating na November 30, sa linggo, sisiguraduhin namin na yung hanay namin hindi mapapasukan ng mga manggugulo. Sapagkat yan, may mga kumakalat sa social media na guguluhin daw. At organized po yung namin, organized labor. At sigurado kami na kung mayroong manggulo, hindi po manggagaling sa hanay ng grupo ng coalition. Lalong-lalo sa hanay ng mga manggagawa. Yung question na lang sa pangalawa. Pangalawa, sir? Yung pangalawa, well, alam naman po natin na may mga tao na kapit tuko, di ba? May mga tao na walang iya. May mga tao na talagang walang konsensya. So, ang pwede na lang natin gawin is we have to be consistent. November 30 might not be the day, so continue. We will continue this until the entire Filipino people, no? Kasi isa lang naman siya eh. Tayo, ilang billion tayo. We decide that he is ours. Umalis ka na dyan. We will not stop until that day comes. Thank you, sir. Good morning po. Para po kay Sir. Katanungan ko lang po, Sir, ano po yung masasabi natin o either po sa inyo pwede mo sagutin na instead, automatic na sa batas naman po natin na if ever na bumaba ang Presidente, matik po yung Vice President ng grupo. Ano po yung masasabi natin na pinapakalat po nila ngayon na kukuha sila ng caretaker para mahawakan ng Pilipinas at yung silang grupo? Ano po yung masasabi niyo? Well, may konting kaalaman din ako sa law. No? At one point in my life, I studied law. Hindi lang ako pumasa ng bar. Pero it's another life. Wala sa batas yun eh. Diba? Parang ano ang magiging mandate niya? Sino yung mga taong mag-decide na siya ang magiging caretaker? Ano ang mandato nila na gagawin nila yun? Diba? So meron na tayong 1987 Constitution. Bakit baguhin pa natin? Bakit pa tayo gagawa ng panibagong solusyon? Na meron namang solusyon dyan na nanggaling kay Cory Aquino. No? Kung totoong dilawan ka, yung 1987 Constitution ay produkto ni Cory Aquino yan. Bakit hindi mo respeto? Alam niyo, isinusubo tayo doon sa maraming grupo, Dilawan, Makabayan, doon sa Resign All. Parang ayaw sundin yung saligang batas. Kasi pag hindi natin sinunod yung saligang batas, ano mangyayari sa atin? Mas magulo. Ayaw natin ang kulita. Di ba? Ang sa atin, sundin natin kung ano ang nakatakda sa saligang batas. Nagkataon lang si Vicky Sara, yung Vice President, na ayaw nila iupo. Di ba? So, susunod tayo sa saligang batas. At kung hindi talaga magbibigil si BBM, tuloy-tuloy naman ito pagkilos na gagawin ng hanay ng mga manggagawa at itong Save the Philippines Coalition. Yun lang po. Follow-up po. May follow-up question lang po ako. Ano po, para po sa inyo, ano po yung dahilan bakit ayaw nila kay VP Sara? Kasi pinagdiliinan nila talaga na pag bumaba si PBBM,
ibang ipaupo nila na automatic naman dapat talaga si VP Sara. Napaka-ano po yun, parang napaka-obvious po, opinion lang po. Maraming salamat. Alright. Salamat. No? Actually, malalim ho yung rason kung bakit ayaw nila kay VP Sara. Hindi lang ngayon po yan. Ha? Kung makikita natin, di ba, sa panahon ni PRD, di ba, nakita nila yung style ng governance. And Sara is Duterte. Una-una, sino ba ang umaayaw sa mga Duterte? Diba? Number 1 yung mga oligarko paliwanag po yan. Diba? Yan ang number 1 na umaayaw sa mga Duterte. Sapagkat human nature naman yun Diba? Status ko gusto nila yung ganitong lipunan na walang bumabangga sa mga oligarko na sila may control ng Pilipinas politically, economically. Di po ba? Okay. Ngayon, pangalawa, may ibang sektor pa. Diba? Huwag sana ma-open yung kung may ministry media nito. Diba? Medyo karamihan naman dyan ay ayaw sa Duterte. Bakit ka mo? Sapagkat sa panahon ni Duterte, diba? Hindi siya sumasang-ayon doon sa kalakaran. Diba? Sapagkat alam naman natin na kahit na yung mainstream media natin ay hawak din ng mga oligarch. Diba? Okay. Pangatlo, bakit ayaw? Itong mga ibang nagrarally, itong mga dilawan at saka hilaw na dilawan, ayaw nila sapagkat pag nakaupo si Sara, baka wala na silang pagkakataon na makabalik sa pwesto sapagkat alam nila yung style of governance ng mga Duterte na gusto ng mga mamamayang Pilipino. So, yan ang kinakatakot nila Kung makikita ninyo, resign all. Kaya, corruption daw. Pero ayaw mo ituro kung sino yung corrupt. Diba? Nakapokus sila doon sa maliit na sinasabi nilang 155 millions na confidence na kinurap doon ni VP Sara. Samantalang maliwanag na may findings na ang kuha. Walang corruption po niya. Diba? Gawa-gawa lang po yan ng mga bayaran doon sa Kongreso. Diba? Pinagtulong-tulungan. At malas lang nila, hindi sila nagtagumpay. Okay. So, malalim po yan. Malalim po yan. Diba? Kaya itong mga iba-ibang mga nagrarally, diba? Hanggat maaari ayaw rin na mag-resign si BBM. Sapagkat umaasa pa sila na baka sakali pagdating ng 2028 election, diba, magkaisa sila, common enemy nila si Sara, pagtulong-tulungan at matalo sa eleksyon. Pero ang katotohanan, habang tumatagal at na-expose itong grabing corruption sa gobyerno, lalong lumalakas si Duterte, sapagkat hindi po nangyari sa panahon ng pamumuno ng mga Duterte yan. Kinakasangpa pa lang nila yung human rights violation. Si VP Sara, hindi naman siya involved yan. Pangalawa, hindi naman totoo po yun na murder si PRRD. Di ba? Nakita nyo naman, ang bilang nila, ilan daw ang pinapatay? 36,000, sabi ng mga dilawan. Di ba? Pero ang nakasampa mo sa 46 lang ata ang totoong kaso. So lahat po yung paninira. Kaya kung ang tanong, bakit ayaw ni VP Sara? Yun. Sabi natin, number 1 yan. May kontrol ng politika natin, mga oligarch. Ayaw nila talaga sa mga Duterte. Dahil gusto nila manatili yung ganitong kalakaran. Kasama na yung mga politiko natin. Yung manit yun, nandiyan ka na Ang sarap ng buhay mo. Bakit mo ilalagay si Sara Duterte pag nalagay mo si Sara dyan? Saan sila pupulutin? Mga corrupt sila Ayaw ng Duterte sa korupsyon. Di ba? Tama. Ayaw nila sa korupsyon. Kaya ayaw nila makaupo ang isang Duterte. Opo. Yun po. Salamat.
Naman tayo